Hey guys, welcome back sa ABR Backyard, and for today's video, share ko lang sa inyo yung ilang basic tips kung paano mag-alaga ng mga ARC crayfish kahit nasa bahay lang. So ayun, bago ko sabihin sa inyo yung basic tips kung paano mag-alaga ng crayfish sa ating kahit sa bahay lang, samahan nyo muna ako maglinis ng railings tank natin kasi medyo madumi na. Hindi ko na siya naasikaso simula nung nagkatrabaho tayo, and hindi ko na masyadong makita yung viewing area. And disclaimer lang guys, ako po hindi eksperto sa pag-aalaga ng ARC crayfish. Lahat ng i-share ko sa inyo, nakabase lang po sa experience ko sa pag-aalaga ng Australian Red Claw crayfish. Kaya huwag kayo masyadong gigil sa comment ha. So yun, tara, samahan niyo ako. So ito guys, dito sa 75 gallon natin na tank, nakalagay ang ating mga railings. Ayan, as you can see, sobrang dumi na ng paligid. Wala kang makikita kung hindi lumot. Lumot na yung walls ng aquarium natin. Sa ibabaw naman, punong-puno na ng duckweed. So kailangan natin bawasan yan para masikatan ulit sila ng araw kahit papano at maobserba natin kung healthy pa ba ang ating mga crayfish. Ayan, kung makikita nyo sobrang daming duckweeds ating tinatanggal, ano? Hindi na makita yung ilalim ng natin, setup, pati mga crayfish. Bigla ko naisip na nahihirapan ako sa maliit na net. Meron nga pala tayong malaking net. Ayan, mas mapapadali pag ganito yung pagkuha. O, diba? Malinaw agad. Ayan, bawasan lang natin ang bawasan yung mga duckweeds hanggang sa halos kita na lahat yung surface ng ating aquarium. Para ma-monitor natin kung healthy pa ba yung mga crayfish. Pero hindi rin naman masama sa kanila itong duckweed. Huwag lang sobra. Para hindi na cover up yung ilaw, yung liwanag na bigay ng araw. Yung liwanag ng araw. Ayan, nabawasan na natin yung ating duckweeds. At sakto may nakita tayong nag-molt na railings. Ibig sabihin niya, nagbalat siya, mas lalaki na siya. So ayan, good quality naman. Ay, good pa rin naman yung tubig. Kailangan ko na lang kaskasin yung sidewalls ng mga aquarium para makita natin yung side view ng setup natin. Tapos kapag nalinis na natin yung walls ng aquarium natin, hayaan lang muna natin siyang magstay at least ilang minutes bago natin isipon. Hayaan muna natin bumaba yung mga dumi dun sa ilalim ng aquarium. Ayan, yung mga nakikita nyo yung dumi na yan, sasaypo natin ng sabay-sabay mamaya-maya yan. Pagkatapos natin matanggalan ng tubig, ayan, kunin lang natin tong filtration natin, itong sponge filter, para pigain yung tubig. Para pigain yung sponge filter natin doon sa used water na makuha natin dito. Ayan, tanggalin lang natin yung sponge filter, pigain lang natin doon sa tubig na galing sa tank. Pagkatapos natin isipon lahat ng dumi, pwede na tayong mag-refill gamit ang stock water natin. Mag-stock lang tayo ng tubig kahit galing sa gripo para mabawasan yung chlorine. Stock lang natin siya at least 24 hours up to 1 week old. Depende yan sa desire nyong tagal ng stock water nyo. At nakadepende din yan sa lugar nyo kasi may mga lugar na mataas ang chlorine content sa kanilang mga water supply. Meron namang mga lugar na mababa yung chlorine content sa kanilang mga gripo. Mas mainam kung meron din kayong deep well, pwede nyo rin yung gamitin or gumamit na lang kayo ng mga chlorine eliminator. After natin mag-water change, ito na yung ating setup. Mas visible na sila, pero medyo blurry pa rin yung tubig, kaya hayaan muna natin to at least 24 hours para mag-settle down yung dumi na nakalutang sa tubig. Yan nga pala yung mga railings natin na 4 months old. Kung ako ang tatanungin, medyo maliit sila sa edad nila dahil nakalagay lang silang 10 dito sa 75 gallon.
Mas ideal kasi na mas malaki ang lalagyan nila at marami pang iba ang nakakaapekto sa growth factor ng ating mga crayfish. Napaka-cute ang crayfish na to after ko mag-water change para niya nililinisan yung buong katawan niya. So yan guys, after 24 hours, sobrang linaw na uli ng tubig na pinalitan natin yung setup ng crayfish natin. So ito yung mga 4 months old crayfish natin, mas kita na sila ngayon. Yung size nila, medyo bumagal yung paglaki nila dahil nga 10 sila na lumaki dito sa 75 gallon tank lang. So I advise po na mas mainam yung mas malaking tank para sa mas mabilis na growth. Pero syempre, magandang quality na pagkain pa rin, magandang tubig, nakakatulong din yun sa growth ng ating mga crayfish. Isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan nating i-ready kapag mag-aalaga tayo ng Australian Red Claw Crayfish or ARC Crayfish sa ating bahay is yung paglalagyan. Yung tank natin or yung pond or trapal pond or kahit anuman yan na available. Ako, ang ginagamit ko sa aking crayfish breeding, usually kapag pair lang na breeder, ang ginagamit ko is 10 to 15 gallons hanggang sa trio na yon na breeder na crayfish. 10 to 15 gallon para sa mga breeders. And kapag meron naman tayo mga craylings or yung mga paanak natin, papisa, mga hatchling ng crayfish, at least siguro mas maganda yung mas malaking tank or trapal pond. Akin ang ginagamit ko rito is either ref tub, yung mga nakikita nyong ginagamit natin sa isda, o kaya naman yung 75 gallons aquarium natin. Ang susunod na mahalagang bagay na kailangan nating i-ready sa pag-aalaga ng crayfish or pagbe-breed ng crayfish is yung air pump or water pump. Kung ano yung available sa inyo, pwede na yon kasi ang crayfish kailangan nila ng movement sa tubig para magkaroon ng dissolved oxygen. Kailangan nila ng well-aerated na tubig. So, hindi sila mabubuhay kung wala yung dalawa na yon. Plus, kasama na rin dyan sa yung filtration natin dahil gusto ng crayfish yung malinis na tubig talaga yung kanilang environment para mas healthy ang crayfish natin, mas madali makapag-breed at less sa pagkamatay yung mga crayfish natin. Ito naman sa aking backyard, gamit ko is aerator lang. Gamit natin is aerator lang, tapos sponge filter, napaka basic lang, or yung mga DIY natin na filtration na ginagamitan ng mga aeration na ginagamitan ng mga air pump. So yun lang yung ginagamit ko kasi every 3 days naman nagwa-water change ako ng 50%. Gamit ko is stock water, yung mga dechlorinated na tubig natin kasi hindi sila tumatagal. Kasi hindi nila gusto yung tubig na mataas ang chlorine content. Next na kailangan mong i-prepare is yung hide nila or yung pagtataguan nila. Ang crayfish, ang advisable na, ang most recommended na pinagtataguan nila is yung mga PVC pipe. Yung makikita nyo mga pinagputulan ng PVC pipe. Ayan, pwede kayong gumamit ng malaki kapag breeder, pwede kayong gumamit ng maliliit na pipe kapag mga kraylings. Mahalaga yun kasi especially kapag nagmo-molt ang ating mga crayfish or nagbabalat, napaka vulnerable nila, napakalambot ng shell nila, napakadali nilang masaktan or worst, mapatay ng kapwa nila crayfish. Since may pagkakanibal sila, kinakain nila yung kapwa nila crayfish, especially kapag nangihina na or yung mga kakamolt lang na malambot pa yung balat. Kaya kailangan natin mag-provide ng maraming hides para sa mga crayfish natin or craylings. Susunod na kailangan mong i-prepare is yung stock water nga. So, since hindi nga sila okay sa may chlorine, parang mga isda lang din natin na inalagaan. So, kung nakakapag-fish keeping ka na, kung okay sa yung fish keeping, freshwater fish keeping, madadalian ka na lang, very basic na lang sa iyo ang pag-aalaga ng crayfish. Wag lang tataas ang ammonia, yan, mga ganyan yung mga iniwasan natin, wag lang overcrowded, wag lang overfeeding, yan. Yan yung mga iniiwasan natin sa pag-aalaga ng isda, ganun din sa crayfish. Next is yung pagkain naman. Sa pagkain ng crayfish, napakadali lang kasi hindi sila ganun kalakas kumain, hindi sila ganun kalakas mag-consume ng pagkain at hindi rin sila maselan. Ang pinapakain ko sa crayfish ko is chicken feeds, duck feeds, or pellet, or kahit na fish pellet, halo-halo. Mas maganda, variety ng pagkain, mas iba-iba. Pero, iwasan lang talaga natin mag-overfeed para hindi tumaas yung ammonia or iba pang harmful na toxin doon sa tubig natin, and panatilihin nga nating malinis yung tubig gawa ng filtration or ng regular water change. Another na kailangan mo i-ready kapag mag-aalaga ka ng crayfish is yung medyo malalim dapat sana paglalagyan mo, o kaya mag-provide ka na lang ng takip na screen kasi ang mga crayfish natin is escape artists. So, ibig sabihin napakabilis nila, ay napakagaling nilang gumawa ng paraan para makatakas, especially kapag bago yung setup mo or hindi nila gusto yung tubig mo or yung
or yung environment ng setup mo hindi nila gusto, may chance na tumakas sila, tumatawid sila sa mga silicone hose or iba pang bagay na pwede nilang akyatan. So, kailangan mo ng cover or mas malalim na paglalagyan. Yun lang, kumbaga kailangan mo i-ready yung sarili mo sa pagiging escape artist ng mga crayfish natin kasi sobrang galing talaga nilang tumakas. May mga crayfish ako dito na nakakatakas, naaabutan ko lang na nasa taas na ng tank, kaya ibinabalik ko na lang. Tapos inaayos ko na lang talaga yung maintenance ng setup nila para sigurado kung magustuhan nila at hindi na sila umalis. Kadalasan nangyayari to kapag nagugutom yung crayfish or hindi maganda yung tubig, madumi masyado or crowded sila, ganun, wala na siyang masyadong malugaran doon sa setup mo, doon sila nagsisimulang tumakas. Ayan, dati dito sa 10 gallons na to nakalagay ang ating dalawang pair na breeder crayfish. Kaya lang nilipat ko sila kasi ginawa ko muna yung hospital tank ng mga molly natin na may sakit. Nilipat ko muna ang ating dalawang breeder crayfish dito sa 90 gallon tank natin. Andyan sila. Ayun yung may lumabas na naghahanap na ng pagkain. Hapon na kasi. So usually hapon sila talaga naghahanap ng pagkain kasi sila ay ayun pa isa. Yan ko muna sila. Sila ay nocturnal kaya sa gabi sila naghahanap ng pagkain. Malabas sila sa hapon para mag-hunt or magilap ng kahit na anong makakain nila. So yun lang naman guys, yung mga basic na kailangan natin kung gusto natin mag-alaga ng crayfish dito sa ating bahay. Mas maganda nga, mas malaki, mas malawak yung paglalagyan or mas malalim para iwas makatakas. Mas malawak para mas mabilis lumaki. Kasi kung makikita nyo yung sa akin 4 months na pero ang size lang niya siguro nasa 3 to 4 inches. Medyo naliliitan pa ako sa ganun. Papa-breeder na sila pero ang liit. Samantalang yung ibang breeders kasi umaabot na ng 6 to 7 inches yata kung di ako nagkakamali. Kasi nga, pinaglalagyan ko is 75 gallon tank lang tapos 10 sila doon na railings na pinalalaki. Kaya medyo makunat yung paglaki nila kahit maganda yung quality ng tubig tsaka yung pagkain na ipinapakain ko. May ha-advise ko, mas malaking lalagyanan, quality foods ang ipakain, water change regular, gumawa ng magandang filtration, tapos, basta yun, maintain mo lang yung magandang environment ng crayfish mo, magsasucess ka makapag-breed at makakapagpalaki ka ng mga crayfish at craylings. Makakatulong din kung maglalagay ka ng mga halaman kagaya ng guppy grass or hornwort kasi kinakain din nila yun and bukod doon nakakatulong siya sa pampaganda ng water quality ng tubig ng setup ng crayfish natin. Yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.